Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama. At welcome po sa ating online Bible study. Ito po sa Timog Church Online Services. At ito po ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, na inyong makakasama muli sa gabing ito upang ating pag-aralan po ang mga salita ng ating Panginoon. At nawa ang patuloy na pagpapala mula sa ating Panginoon na siyang ating maranasan, kanyang patuloy na pag-iingat. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pwede po kayong mag-subscribe at i-search lang po ang Roland de la Paz at mag-subscribe, and then i-press lang po yung notification bell para sa mga bagong mga videos na ating ma-upload. Palagi po kayong ma-notify at mapanood nyo rin po yung ating mga presentations mula February 28, 2021 hanggang sa panahong kasalukuyan. For public sharing po yon, pwede nyo pong piliin kung anong topics ang inyong gustong i-share sa ating mga kakilala, kaibigan o mga kapatid. At sa oras pong ito, aking inihiling na ang lahat po ay tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong dakilang pag-ibig, sa patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa, sa pribileyo na kami ay makapag-aral po ng inyong mga salita at nawang makalangit na pangunawa ang igawad niyo po sa amin. At patnubayan niyo po ang aming mga kasama dito sa Zoom, ganun din po sa Facebook Live, at sa lahat po na makakapanood po nito sa mga darating na oras. At patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin, inyong dinggin, dahil ito po ay aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At sa oras pong ito ay naanyaya ko na lahat na tayo po ay mag-umpisa na. At sa inyong mga katanungan, mga prayer requests, maaari lamang po na i-type nyo sa comment box o sa chat box. At upang mamaya po ay ating ipanalangin yan at pag-usapan kung may mga katanungan. At tayo po ay mag-umpisa na sa ating topic sa gabing ito. At ito nga po ang ikalawang bahagi ng ating lesson last Bible study po natin. Ay ito po yung ito po yung marriage, yan po. Part 2. Yan. So tayo po ay mag-umpisa na sa ating pag-aaral ngayon. Yan po. Okay, so last time ang napag-usapan natin ang marriage. Ito po yung institusyon na itinayo ng ating Diyos diyan po sa Paraiso ng Eden, o para po ito ay maging kasiyahan para po sa tao nang makita ng Diyos na si Adan ay nag-iisa at hindi masaya, kaya ibinigay niya po ng isang katuwang na si Eva at naging masaya po sila. At sa kabila po ng lahat ng kabutihan at sa paglalang ng ating Diyos, ito po ay sinisikap na sirain ng ating kaaway. Kaya ang binabaka niya ang bawat pamilya sa panahon natin ngayon. Bawat samahan, bawat marriage, ito po ang kanyang sinisira dahil alam niya ito yung magiging kasiyahan sa buhay ng tao. Kaya upang maging masaya ang ating samahan, merong instruction ng ating Diyos mula sa panliligaw hanggang sa desisyon ng pag-aasawa, at mula sa panahon na yon hanggang sa kamatayan ay wala pong hiwalayan, at ang pag-aasawa ay hindi po yan nagtatapos kung ang mag-asawa ay ayaw na nilang magkisama sa isa't isa. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Hindi yan ang kautusan ng Diyos. Maaring sinira ng tao nang dahil sa kanyang pangsariling kapakanan, ay iyan po ay hindi yan po kinikilala ng Diyos o ng langit. Dahil sa pasimula, ito po ang nilalang ng Diyos sa Paraiso ng Eden, isa sa mga mahalagang institusyon, katulad po ng Sabat, ng diet, at ganun din po yung kanyang katwiran, na ito ang sinuot ni Adan at ni Eva nang sila'y magkasala, nakita nila ang kaubaran nila. So ito po ay napakahalaga sa panahon natin ngayon na atin pong isauli ang itinayo ng ating Diyos doon po sa Paraiso ng Eden. So again, a part 2 po ng marriage. So
upang maging masaya ang samahan ng dalawang mag-asawa sa kanilang pagliligawan, ay lalahanin natin ang sinabi po ng Amos chapter 3 verse 3 na can two walk together except they agreed. Kailangan po ay kapananampalataya. Kapareho ang paniniwala. No? Siyempre, kailangan binata, dalaga. Walang sabit, walang ibang kinakasama. O hindi po remarried, no? Ang kanyang asawahin. No? So ito po ang ating pagpapatuloy. Marriages must be contracted according to the law. Dito po sa Romans chapter 13 verse 1, ang sabi po ng Bible, let every soul be subject unto the higher powers. No? For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. So meron pong binigyan na kapamahalaan ng ating Diyos sa bawat bayan, sa bawat bansa, sa mga nangunguna, pangulo sa mga bansa dito sa lupa upang kanila rin kilalanin ang kanyang kautusan, kilalanin ang kanyang authority as God, Redeemer, Creator. Bagamat hindi lahat ay sa panahon natin ngayon hindi kinikilala ang ating Diyos, merong mga atheists, merong mga communists, Islamic countries, at so on and so forth. Pero sabi po ng Bible ay yan pong mga pamahalaan na yan ay binigyan din po ng kapangyarihan ang ating Diyos. Kaya isa po ito sa ating tinatawag na kailangan din nating i-register yung ating marriage, no? Diyan po sa lupa. So before the Great Registrar's Office of Civil Order and before the church. Hindi lamang po sa iglesia, kundi maging sa pamalaan upang magkaroon tayo ng record para naman ay kapag tayo nangangailangan din na mga marriage certificate and then para din sa ating mga anak, kapag tayo nagkaanak, ay malalaman din nila kung sino yung mga tunay na mga magulang. Yan, at nakalagay po lahat yan. Kaya yan ay mahalaga rin na ma-register po yan sa local civil registry o kaya po sa bawat pamalaan na ating kinatatayuan. Kaya yan po ay ordained by God. Yan po ay kinasiyan ng Diyos, yan po ay kalooban ng Diyos. Kaya ang kasal ay sa civil at ganun din po sa church, no? Para magkaroon din po ito ng blessing. So, iyan po ay lawful sa harapan ng Diyos. At minsan nga ay meron nang hindi na nag-celebrate o nag-ikinakasal sa mga simbahan at ito ay ginagawa na lang sa civil authorities. Yan po yung recognize po ng ating Panginoon. So, kung naman ay walang available na minister usually o kaya mga tinatawag na ministers na wala pong mga certificates o kaya solemnize marriage po, no? Yung kanilang mga leading brethren ay minsan ay yung mga simple prayer or blessing po dyan sa mga churches ito ay ginagawa. So tayo po ay magpapatuloy. If one party to the marriage dies, the other is free to marry again. Kaya nung nakalipas na araw, ang napag-aralan natin, ang magiging dahilan, paghihiwalayan lang na mag-asawa ay kamatayan. So dito po, pagpapatuloy natin, Romans chapter 7 verses 2 and 3. For the woman which had an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. Habang nabubuhay ang kanyang asawa, siya ay nakatali po doon. But if the husband be dead, she is loose from the law of her husband. Subalit kung siya ay ang asawang lalaki mamatay, maging balo po ang babae, pwede na po siya mag-asawa. Lawful po ito sa harapan ng Diyos. Lawful din po ito sa government. Yan po ang usual o yan ang original po na teaching and kautusan o batas ng tao. Although in the long run ang nangyari, binago ng tao, ay nagkaroon ng divorce and remarriage, meron pang polygamy, pwedeng mag-asawa ng marami, yan po ay sa tao lamang. So Romans chapter 7 verse 3. So then if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. Kaya kung maghiwalay man yan, kanumang kadahilanan, kahit na di mananampalataya ang asawang lalaki o ito ay mabisyo ng bubugbog o anuman, hiniwalayan,
hindi po ito pwedeng mag-asawa, itong si asawang babae. Kaya she shall be called an adulteress, siya po ay tatawaging mangangalunya kung siya ay humiwalay sa tunay na asawa at ag-asawa pa ulit o kalakisama pa sa ibang lalaki. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. So sa mga tweed, ang talagang disenyo ng Diyos sa institusyon na pag-aasawa or marriage is lifetime po ang unity. Yun nga, ang dalawa ay ginawang isa. No? At kailangan po ay alalahanin natin ang mga salita nito ng ating Diyos upang maging masaya po ang ating samahan bilang mag-asawa dito sa lupa. At ganoon din, magbigay po tayo ng kaluguran sa kanyang harapan. So kung namatay ang lalaki, pwede na mag-asawa po ang babae. Kung hindi po namatay, kahit po siya ay tinatawag nating innocent party, hindi po siya pwedeng mag-asawa. Pwede siyang humiwalay dahil para sa kapakanan ng kanyang kalusugan, ng kanyang sarili, o ng kanyang pananampalataya, subalit hindi po siya pwedeng makisama sa ibang lalaki. Ganun din po and vice versa. Kung ang involved naman po ang lalaki ang mananampalataya, ang babae ang humiwalay, ang babae ang mabisyo, ganyan din po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. So adultery is forbidden. Sa Bible, sa 10 kautusan, yan po ay nasusulat. Thou shalt not commit adultery. No? So Matthew chapter 5 verse 27 and 38, ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. Sa makatwid ang tinutukoy ang ika-6 na kautusan po. No? O ika-7 kautusan. Ika-7 kautusan ng 10 kautusan. No? Ito po ang tinutukoy dito. Kaya sinabi ng ating Panginoon noong siya'y nagkatawang tao sa kanyang mga audience. And then sa verse 28, but I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. So ito po ang pinalawak na kautusan ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi rin po ng Bible, God magnified the law. Pinalawak. So, ang spiritual meaning, hindi lamang po ang titik. Kapag ikaw na lalaki o ikaw na babae ay tumingin na may pagnanasa sa lalaki o babae, ikaw ay nagkakasala ng pangangalunya sa ating mga puso. Alalahanin natin ang Diyos ay nababasa niya ang ating mga puso. Kaya ito rin po hindi makakabuti sa ating espiritualidad. Kaya ang pangangalo niya, ito po ay hindi pinapaintulutan ng Diyos, hindi pinapaintulutan po ng Bible, bagamat ito ay pinapaintulutan na ngayon ng tao. No? Tayo po'y magpapatuloy. Ito po ang talagang ang ating Panginoon Kristo ang nagsalita na binigyan niya ng diin kung ano po yung adultery. Kung ano po yung original na design ng Diyos para po sa mag-asawa o sa marriage. No? So Mark chapter 10 verses 11 and 12. And he said unto them, whosoever shall put away his wife and marry another, committed adultery against her. Yan po, no? So maliwanag. Kaya ang sinasabi po dito, nung panahon po na mga Hudyo, nung panahon po na yon, ang lalaki ay pwede po siyang mag-apply ng a divorce. No? Siya ay kailangan mapatunayan niya kung ano ang dahilan kung bakit siya pwedeng mag-divorce. No? Ang babae, hindi po siya maaaring mag-apply ng a documento for divorcement. Ang lalaki lang. Ganun pa man, ang sinasabi po dito ulit, whosoever shall put away his wife and marry another committed adultery against her. No? Verse 12, and if a woman shall put away her husband and be married to another, she committed adultery. So vice versa, both parties, lalaki o babae, pareho po ang nagsasabi dito ang ating Panginoon. Kaya kapag hiniwalayin mo ang iyong asawa at siya'y nabubuhay, ano man ang kadahilanan, kayo yung naghiwalay, ay hindi ka pwedeng makisama o mag-asawa kanino man. Sang-ayon po sa Bible, sang-ayon sa banal na kautusan, yan po ang sinasabi mismo ng ating Panginoong Kristo. Alalahanin niyo po, ang sinabi mismo po sa Genesis chapter 2, ang dalawa ay gagawing isa. Paano mabubuhay ang kalahati kung siya ay hihiwalay at mag-asawa ng iba? Yun po ang pinaka basihan
na ginawang ilustrasyon ng ating Panginoon na lalahanin natin, hindi ka pwedeng mabuhay kung kalahati lang ang iyong katawan. Opo? So tayo po ay pagpapatuloy. Fornication is a sin against one's own body. So ang adultery at fornication, ang pagkakaiba, fornication ay mga binata at dalaga. Ang adultery, may asawa po ang involved po dito. No? Ang fornication, mas malaswa po dito kung meron pang iba pang mga karelasyon, katulad ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, lesbianism and homosexuality, yan po ay considered to be part of fornication. And then yung pong sa panahon na matanda rin, hanggang sa panahon natin yata ngayon ay meron din tumatabi sa mga hayop. Fornication po ang tawag dyan. So kung sakali mga binata at dalaga, kahit sa loob ng iglesia, hindi pinapahintulutan na magkaroon ng tinatawag na relationship na parang sa mag-asawa. Hindi pwedeng gawin yung pagkikipagtabi na hindi kayo lawfully married. No? Yan ay tinatawag na fornication. Yan po ay sinasabi sa 1 Corinthians chapter 7 verses 1 and 2. Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. So dito po makikita natin yung hawakan mo ang babae na may pagnanasa, minsan po kasi ay parang merong tinatawag na depende po yan sa kultura, no? At sa mga samahan o kaya po yung pagkakakilala, no? Pero ang sabi po ng Bible, kahit na maging close po tayo sa iba, ang sabi ay mas maganda na wag nating hahawakan. Although there are times na mga kapatid natin sa pananampalataya, meron tayong close relationship, pero kailangan alalahanin po natin na naging topic natin yung holy kiss o kaya yung po pagrespeto sa ating kapatid, yan po ay kailangan nating palaging dalhin sa ating mga puso't isipan. Ganun pa man, ang sabi ng Bible ay it is good for a man not to touch a woman. Ibig sabihin, iba sa kanyang asawa. So verse 2, nevertheless, to avoid fornication, para maiwasan daw po yung pakikiapid, let every man have his own wife and let every woman have her own husband. Kaya yung pong fornication nga, dahil nga sila ay binata at dalaga, para daw maiwasan po ito, mas mainam ay mag-asawa na lang kung hindi malabanan ang kanilang sarili. Yung burning desire, hindi nila malabanan yan at pinagnanasahan pa na sila'y gumawa ng mga relationship outside the band of marriage at gagawa sila ng katulad ng ginagawa ng mag-asawa, kaya ang payo po ng banal na kasulatan ay mas mainam na mag-asawa kaysa magkasala ka ng pakikiapid. Di ka nga nag-aasawa, ayaw mo magkaroon ng commitment, pero ang ginagawa mo naman ay gawain ng para sa mag-asawa. Fornication po ang tawag dyan. Yan po ay kasalanan sa harapan ng ating Diyos, maging sa tao. So dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Flee fornication, every sin that a man doeth is without the body. But he that committed fornication sinneth against his own body. So kung sanang ganito nga ang pagkaunawa at naintindihan, no, nalalaman ng bawat binata at dalaga, no, o mga tao dito sa lupa, ay napakaganda na kapag tayo nagkasala ng pakikiapid, tayo mismo ay nagkakasala sa ating sarili. But he that committed fornication sinneth against his own body. Kaya pag sinabing own body, ito ang ating sarili, bagamat ang katawan ay siyang templo ng banal na Espiritu na nagmula sa Diyos na hindi natin ito pag-aari by creation and by redemption. So, iyan po ay talagang napakalaking kasalanan. Kaya maging maingat po tayo sa bagay na ito. So, tayo po ay magpapatuloy. One wife or husband. Isang asawang babae lang o isang asawang lalaki lang. Kaya nga, yung balik-tawin natin, si Adan at si Eva, isa lang po talagang couple, isang pares lang. At ang gender ay dalawa lang, lalaki at babae. No? And then mag-asawa ay sila lang. Wala nang ibang party na ma-involve po dito. So Matthew chapter 19 verses 5 and 6. And said, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Kaya ito ulitin lang natin. Ito rin ay nababasa sa Genesis, no po?
Kaya ang dalawa ay magiging isa. Iiwan ng lalaki o ng tao ang kanyang nanay at tatay o yung parents niya at siya ay makikipisan doon sa kanyang magiging asawa at hindi na sila isa, hindi na sila dalawa, kundi sila ay isang katawan na lang. So yan po ang sinabi ng matandang tipan, yan din po ay pinagtibay po ng bagong tipan. Mismo ang ating Panginoon Kristo ang nagsasabi po niyan. So verse 6, wherefore they are no more twain but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put us under. Napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon, pero ito naman ang ginagawa ng tao ngayon. Let not man put us under, wag daw paghiwalayin ng ninumang tao. Pero ngayon, mga mambabatas ay sila gumawa ng batas na ay kailangan meron na tayong divorce and remarriage. So ito po naman ang sinabi ng Panginoon, let that man put us under. No? Kung pagbasa natin ng Bible, kung ano ang tinali dito sa lupa, ay tinali sa langit. Kung ano ang kinalag dito sa lupa, ay kalag din sa langit. Kaya kung ay pinagsama ng Diyos ang lalaki at babae sa marriage, ay kahit sino po, kahit na biyan ng lalaki, biyan ng babae, yung bayaw, yung hipag, maging yung mambabatas, kahit na yung pangulo, kahit sino mang tao, sabi po ng Panginoon, let not man put us under. Pero ito rin po ang dahilan kung bakit merong broken marriage, merong paghihiwalayan. Yung tatay o nanay o yung father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, at yan po marami pang iba. Minsan, pati yung mga kaibigan na lang ay nagiging dahilan din po yan. Dahil hindi nila sinunod yung unang instruction ng courtship, ang tunay na kahulugan ng love, and then po yung kagalang-galang na pag-aasawa or marriage. Kaya ang suffering ay habang buhay. Nadadamay pati yung mga anak. No? So ito po ay ang sinasabi ng Bible, kung ating susundin ay makakatulong po sa kasiyahan natin dito po sa buhay natin sa lupang ito. Laligit, may pag-asa po tayo magmamana pa ng buhay na walang hanggan. Kaya patuloy po tayo. Divorce is permitted only for adultery. Bakit po ito ay pinahintulutan? So alalahanin natin, divorce ang sinabi. No? Matthew chapter 19 verses 7 and 8. They say unto him, why did Moses then commanded to give a writing of divorcement and to put her away? Bakit daw? So marinig nila itong sinabi ng ating Panginoon. Bakit pinahintulutan ni Moses na magkaroon ng divorce? No? At magkaroon ng kalayaan ng lalaki, nahiwalayan niya ang babae at mag-submit lang po na requirements. Ito nga pong divorcement paper po na ito. Ano po sagot ng ating Panginoon? Verse 8. He said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you to put away your wives. But from the beginning, it was not so. Ito po yung sagot, malinaw na malinaw sa ating Panginoon, nang dahil sa katigasan ng inyong mga puso, matitigas ang inyong mga ulo, pinahintulutan ni Moses na kayo ay bigyan ng divorce paper. Lalaki po ang kausap dito. Itong panahon na yon, hindi po pwedeng humiwalay ang babae. Lalaki po. No? And then, sabi niya, ano po yung huling bahagi? Ito'y napakahalaga. But from the beginning, it was not so. Sa pasimula ay hindi. So, ibig sabihin, sa pasimula, sa paglalang, na mismo ang ating Panginoon ay siya ang nagtatag ng institusyon ng pag-aasawa, hindi ganyan ang kanyang disenyo. Hindi ganyan ang kanyang kalooban. Dahil matitigas ang ulo nyo, binigyan kayo ng pagkakataon ng kasulatan ni Moses na humiwalay sa inyong asawang babae. Anong dahilan? Dahil matitigas ang ulo. Bakit matigas ang ulo? Yung instruction sa courtship, ang true definition or spiritual in a spiritual sense ng love ay hindi po nila binigyan ng halaga. Kaya nung sila ay mag-asawa, ginawa po nila itong experimental. Kaya nung nangyari, hindi sila naging masaya. No? Kaya ito po mismo sinabi ng Panginoon. Ano sinabi sa uli? But from the beginning, it was not so. Yan po ang original na design na walang divorce. No? Kaya ang divorce ay permitted nang dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Para
ay siya rin ay matuto rin dahil hindi po madali po rin yan gumawa ng divorcement and then mag-asawa ka ng iba, madadagan na yung pamilya mo. Kung meron ka ng anak nung una, matutroma din po sa kanilang kaisipan, mawawala din maaring mawala rin respeto nila sa iyo bilang tatay. At marami pa pong iba. Maging yung mga friends nyo dati ng asawa mo, yung mga friends niya ay maaaring hindi mo na magiging friends mo. Dadagdag pa yung mga enemies mo. Dadami pa yung galit sa'yo. Maraming apektado po kung ating lalabagin ang mga instruction ng ating Panginoon. Ito'y apekto po nito sa ating buhay. Kaya, muli, from the beginning, it was not so. So ang tao, ang kaaway, pinipili niyang sirain ang kautusan. Hindi lamang po yung Sabat, pati itong adultery. No? Ito pong kautusan ng pangangalo niya. At ito po ay alalahanin natin bilang mga Kristiyano na nag-aaral sa salita ng Diyos kung ano ang tunay at original na disenyo ng ating Diyos na kapag siya ang gumawa, Genesis chapter 1 verse 31, and God saw what He created was very good po yan. The best na po yan. Kaya kung ito'y babaguhin natin, i-modify natin, yung consequence, tayo po ang magsasuffer. Haharapin po natin ang bunga ng pagsalangsang na tayo rin po ang maghihirap. Kaya kung para maging masaya ang samahan ng pag-aasawa, sundin po natin exactly ang instruction ng ating Panginoon. Sa muli, divorce is permitted only for adultery. Alalahanin natin, divorce, hiniwala yan. Bakit po? Kung sakali nag-adultery, siyempre, tatabi na naman, baka may sakit po yung tinabihan na isa, iyan po ay dahilan kung bakit pinapaintulutan na magkaroon ng divorce. No? Yun nga lang, in the beginning, it was not so. Maliwanag po yan. Sa pasimula ay hindi po yan ang talaga ang kalooban ng ating Diyos. Kaya sa mga binata at dalaga na gustong pumasok sa larangan ng pag-aasawa, maging maingat na sundin ang lahat ng instruction, palatuntunan ng ating Panginoon upang maging masaya ang iyong pag-aasawa sa kabila po ng maraming pagsubok at higit sa lahat, magbigay po tayo ng kalwalatian sa ating dakilang Diyos. Tayo magpatuloy, the believing party is not to leave his unbelieving spouse. Kaya merong maraming mga instances na ang asawa ay hindi mananampalataya. Ang asawang isa naman ay mananampalataya. Ito po minsan ay nagiging balakid sa kanyang pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon, minsan ay nagiging dahilan din kung bakit merong broken marriage. Ito po tinatawag na believing and unbelieving parties o kaya spouse. Kaya nga, para maging masaya, kailangan parehong pananampalataya. Just in case mag-asawa na kayo, bago mo nalaman ang katotohanan na tinanggap at hindi sumunod ang asawang babae o ang asawang lalaki, meron payo po ang Bible. 1 Corinthians chapter 7 verse 12, but to the rest speak I, not the Lord. Kasi sinasabi, ako, sabi ni Pablo, hindi ang Panginoon ang nagsasabi. If any brother had a wife that believed that, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. So ito sinasabi po dito na kung hindi mananampalataya ang asawa, huwag mo daw pong tatabuyin, huwag paalisin. And the woman which said an husband that believeth not, babae naman ang mananampalataya, ang asawang lalaki hindi mananampalataya. And if he be pleased to dwell with her, let her not leave her. Kaya kung masaya naman ang asawang lalaki na di mananampalataya, na sila'y magsama sa kabila po ng hindi pagkapareho ng kanilang pananampalataya, huwag ding hihiwalay ang asawang babaeng mananampalataya. So verse 14, for the unbelieving husband is sanctified by the wife. Kaya ang asawang babae na mananampalataya, kung mapakita ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano o mananampalataya, maaari pong makomberte ang asawang lalaki. Ito po ang sinasabi and the unbelieving wife is sanctified by the husband. So yan po, asawang lalaki o asawang babae, both parties po o kaya po ay vice versa. Pareho po ang tinutukoy. Else were your children unclean, but now are they holy. So ngayon po, ang mga anak din, dahil ang isang magulang ay mananampalataya, ang isa naman ay hindi, ay nagkakaroon po ng confusion. Yung kanilang mga anak, sino susundin? Ito bang nanay ko na mananampalataya, sumusunod sa turo ng Bible,
at ang aming tatay na ang sinusunod lang ang sarili niyang pangunawa at kapakanan, sino kaya susundin namin? Itong tatay naman ay malayang lahat. Ito namang asawang babae na mananampalataya, meron pong instruction. Kung sinabi ng Diyos, huwag mong gagawin, huwag gagawin. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo, nasisikipan yung ibang mga anak, kaya nagiging tinatawag na unclean o kaya po confuse sila sa pasimula. Subalit, kung ang mananampalataya, kung siya man ang asawang lalaki o asawang babae, ay sila rin po'y matututo. Sila rin po'y mapapabanal, matuturuan po sa katotohanan, and then po darating panahon, tatanggapin din ng pananampalataya ng kanilang magulang na tunay na mananampalataya. So dito po sa verse 15, but if the unbelieving depart, yung namang hindi mananampalataya sa mag-asawa, ang siyang humiwalay, let him depart. Bigyan mo ng kalayaan, baka hindi maging masaya. So merong kadahilanan. Ano po? Yun po yung pinahintulutan po. Sino nagsasabi ulit? But to the rest speak I, not the Lord. Sabi po ni Pablo. Si Pablo daw ang nagsasabi. Palayain mo, pabigyan mo ng kalayaan na sila ay maghiwalay. So muli, divorce po ang sinasabi po dito. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God had called us to peace. Kaya, kung hindi masaya, ay hindi parehong paniniwala, o katulad ng sinasabi ko nga kanina, ng sinasabi rin ng Bible, ay maaring ay sinasaktan siya o mabisyo yung asawang lalaki o ang asawang babae, ang hindi mananampalataya, ay para naman hindi mas-sacrifice, masaalang-alang yung ating buhay, ang ating pananampalataya, ang ating kapakanan para sa Panginoon, sa ating pamilya, sa ating mga anak, ay maaari siya'y hiwalayan dahil nga mapanganib. Pero hindi pwedeng sumama sa iba o mag-asawa ng iba. Kahit sabihin natin, innocent party, hindi siya ang gumawa, hindi siya ang may kasala. Kaya yan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya, but God had called us to peace, yung ibig sabihin, upang magkaroon po ng kapayapaan, huwag nang mag-away-away, huwag na mag-alitan tungkol doon sa paghiwalay, kung hindi talaga magkasundo doon sa kanilang pananampalataya, sa kanilang mga kagustuhan, na noong una sana ito ang naging matatag nilang pinag-usapan, pinag-aralan at isinakabuhayan. So tayo po ay magpapatuloy. Excesses in the marriage relationship. Yun daw pong pagmamalabis sa larangan po ng pagsasama o pag-aasawa. Romans chapter 1 verses 24, 26, and 27. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. So ito po yung pagmamalabis sa at pag-aabuso sa pag-aasawa. Kaya nang dahil sa hindi sumusunod sa instruction, alalahanin po natin sinabi ni Jesus Christ sa Matthew kanina 19, because of the hardness of your heart, nang dahil sa katigasan ng ulo ng tao, pinahintulutan na magkaroon ng divorcement paper. Ang lalaki po yon noong panahon na yon. So ngayon, ang dahil din sa matigas ang ulo ng tao, dahil sa kanyang pita ng mata, pita ng laman, pinahintulutan ng Diyos na sila po ay magpabuyo sa kasalanan. Ibig sabihin ay hindi na sila mabago ng ating Panginoon, pababayaan po ng Panginoon yan. Kaya pag sinabing God will destroy, dahil hindi tayo nakinig, pahintulutan ng Diyos na masisira nga ang iyong katawan, ang iyong espiritu, at ang mang bagay na tumutukoy sa iyong sarili. Kaya to dishonor their own bodies between themselves. Sabi po, verse 26, for this cause God gave them up unto vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. So ngayon sinasabi po dito ay lesbianism. Ang babae na nilalang ng Diyos sa pasimula upang maging katuwang at maging masaya ang asawang lalaki, ang nangyari po nang dahil sa pagmamalabis at abuso. Noong pa mang panahon po ni Pablo na sinulat pa sa mga taga-Roma at sa lahat ng mananampalataya ay ito na po. Ang babae gusto niya maging kasama kapwa babae. Verse 27, and likewise also the man, maging ang lalaki, leaving the natural use of the woman, hindi na niya ngayon hindi na siya nasisiyahan sa pakikisama sa asawang babae, burn in their last one toward another. Ang kanyang pagnanasa ngayon ay siya'y sinira ng sarili niyang kasakiman at pagkamakasalanan.
Men with men working that which is unseemly, kabaklaan, lalaki sa lalaki, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. So, yan po ay sinabing tinatawag na excesses, pagmamalabis, pag-aabuso. Ang nakakalungkot, may mga ministers, may mga priests o ano ang tawag sa kanila, ikinakasal ang kapwa babae. Ikinakasal ang kapwa lalaki. At hawak-hawak ang Bible at sila po ay i-unite in the institution of marriage. Ito po ay talagang paglalapastangan sa harapan ng ating Diyos. At yan po ay pananagutan ni numan. Kaya po ito ay nasusulat, lalaki sa lalaki, ayan po ay napakasama sa harapan ng Diyos. Babae sa babae, napakasama. Ikaw pa kaya na nag-aaral sa salita ng Diyos at pahintulutan mo yan. Kaya mga ministers, priests, reverend, bishop, and so on and so forth, ay ito po ay isang responsibility natin towards God and to our fellow man. Hindi natin pwedeng alabagin at sang-ayunan ang kautusan ng tao laban sa kautusan ng Diyos. Dahil tayo magiging kabahagi din po ng pagkakasala po na yan. Kaya yan po ang tinatawag na pagmamalabis o pag-aabuso sa samahan o sa pag-aasawa. Marriage is ordained to avoid immorality. Bakit pinahintulutan po? Ulitin lang natin, bagamat tinabasa na kanina, upang maiwasan po yung fornication, yung immoralidad. Kaysa ikaw ay binata nga, kada gusto mong piliin na babae, tatabihan mo, babayaran mo, o kaya liligawan mo, yan po yung immorality and fornication. Para yan po daw ay maiwasan, isa sa mga solusyon ay ano po? Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife and let every woman have her own husband. Mag-asawa ka na lang para hindi ka magkasala. No? So yan po ang sinasabi po dito. Marriage is honorable. Kagalang-galang po ang pag-aasawa. Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage is honorable in all and the bed undefiled. No? Kaya yung pong bed o yung higaan, ito po ay malinis sa harapan ng Diyos. Hindi pwedeng katabi mo ngayon ang asawa mo, and then iba na naman katabi mo sa ibang araw, sa gabi. Kaya po, the bed undefiled, kailangan po iti yan madungisan. Nakikita po yan ng ating Diyos. But whoremongers and adulterers, God will judge. Pag sinabi po mga whoremongers, ito po yung mga, yan nga po, no? Apid at mga mangangalunya, no? Ayan po ay hahatulan ng ating Diyos. Hindi nila ginagalang, pinaparangalan ang marriage, ganun din po yung higaan o kaya samaan. Hindi ka matutulog sa kasama ang isang babae o lalaki na hindi mo asawa. Yan po. Kaya the bed undefiled. So marriage is honorable in all. So, tunghayan po natin ang Spirit of Prophecy, Patriarchs and Prophets, page 46. Marriage is honorable. It was one of the first gifts of God to man. Ano daw po? One of the first gifts. So, sa mga kapatid, ito nga instituted in the Paradise of Eden na binigay ng ating Diyos para sa kasiyahan ng tao. And it is one of the two institutions that, dalawa daw, isa sa mga dalawang institusyon. After the fall, pagkatapos daw nahulog ni Adan at ni Eva, Adam brought with him beyond the gates of paradise. Ito rin ay dinala ni Adan sa labas ng paraiso ng Eden at pinagpatuloy niya. Ilan ba yung asawa ni Adan? Isa. Ilan ang asawa ni Eva? Isa. So yan po ang ibig po sabihin niya. When the divine principles are recognized and obeyed in this relation, marriage is a blessing. Kaya susundin daw po natin yung makalangit na prinsipyo o simulain ng binigay ng Diyos na matatag na institusyon ng pag-aasawa doon sa paraiso ng Eden. Ano daw po ang marriage? A blessing. Pagpapala. No? It guards the purity and happiness of the race. Napakaganda po na sinabi. Iniingatan niya daw po ang kadalisayan at ang kasiyahan ng sangkatauhan. It provides for man's social needs. Ikaw nga na tao na mag-isa ka lang, araw-araw sa buhay mo mag-isa, ay malungkot po talaga. Nakita ng Diyos yan na si Adan ay nilalang niya, sa kabila ng lahat ay napakabuti, hindi siya masaya. Kaya
yung social needs, merong human interaction, kasama mo yung asawa mo, kasama mo yung anak mo, although merong mga in-laws sa mga paligid natin o makakapiling din natin, ito'y kinakailangan din ng tao because no man is an island. Ano po? It elevates the physical, yun po, physical, intellectual, and the moral nature. Kaya ang Diyos, nilalang niya o ginawa niya, no? Itinatag niya ang marriage for this blessed purpose. Kaya kung hindi po natin ito nararanasan dahil hindi natin sinusunod ang kanyang mga instruction. Kaya ang asawang lalaki, asawang babae, bigyan po natin ng kahalagaan nito upang maging masaya po tayo. Sa kabila ng sisirain po ni Satanas ang ating samahan. Subalit kung si Kristo ay nasa ating kalagitnaan, hindi po yan matitibag. Lalo na kung asawang lalaki at asawang babae ay nananalig sa ating Diyos at sumusunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan. Patuloy po tayo sa Prophets and Kings page 678. In the time of the end, ito na nga po yung panahon natin na yon, every divine institution is to be restored. So, nabanggit na natin yung Sabbath, yung marriage, no? Yung tinatawag po na diet, and then po yung the meat or righteousness of Jesus Christ. Kailangan maisauli po yan sa kanyang bayan at maging handa po na sila isunduin na at bigay ang reward, ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong bayan ng Diyos ngayon ay yan po'y sinasauli. Ano po? Ang Sabbath, seventh-day Sabbath, the sacredness of the seventh-day Sabbath. Hindi po first day, hindi Sunday. Walang makikita po yan sa Bible. So ano pong pangalawa sinasabi? Ito nga po, yung tinatawag na restoration of the true essence of marriage according to the biblical principle as designed by God. Kaya yan po ang mangyayari, no, sa huling panahon. Kaya tayo bilang bayan ng Diyos, respeto, igalang po natin kung anuman ang itinayo, sinimula ng ating Diyos sa paraiso ng Eden para sa kapakanan ng tao at ganun din para sa kanyang kasiyahan at ganun din po at patuloy niyang kilalanin ang Diyos na lumalang sa kanya. Dito po sa Signs of the Times, February 28, 1884. There were two institutions founded in Eden that were not lost in the fall. Ano po daw yon? Meron dalawang institusyon daw na itinayo na hindi po nawala maging sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. The Sabbath and the marriage relation. Ang tao lang ang sumisira po dyan. Pero hindi po yan talaga sinira ng Diyos o ninuman. No? So these were carried by man beyond the gates of paradise. Kanina po nabasa natin si Adan. So ngayon po ay yung mga tapat na bayan ng Diyos o mga anak ng Diyos, ipinagpatuloy po yan. He who loves and observes the Sabbath and maintains the purity of the marriage institution, thereby proves himself the friend of man and the friend of God. Kung sino daw po ang mangilin, kilalanin at mahalin ang Sabado, maging ang kadalisayan ng pag-aasawa ay nagpapatunay na kaibigan siya ng Diyos at kaibigan po niya ang tao. No? He who by precept or example lessens the obligation of the sacred institutions is the enemy of both God and man. Siya namang sumira sa institusyon ng seventh-day Sabbath o ang marriage ay siya'y kalaban daw, kaaway ng Diyos at ng tao. And is using his influence and his God-given talents to bring in a state of confusion and moral corruption. Ginagamit daw ng tao na ito, nakaaway ng Diyos, kaaway ng tao, ano po, ang kanyang mga talento, ang kanyang halimbawa, ang kanyang impluwensya para daw po magkaroon ng confusion. Pagkalito, ano yung confusion? Another term for confusion, Babylon. Di po ba? And moral corruption. Bumababa po yung moralidad, nagiging hayagan na makasalanan ang tao. Kaya alalahanin po natin mga nasusulat po na ito at nawa ito'y maging tunay na pagpapala sa atin kung ito'y sasakabuhayan. Marriage is a contract for life. Panghabang buhay. Adventist Home, page 340. In the youthful mind, marriage is clothed with romance and it is difficult to divest it of this feature, with which imagination covers it and to impress the mind with a sense of the weighty responsibilities involved in the marriage vow.
This vow links the destinies of the two individuals with bands which not but the hand of death should sever. Ang Bible sinasabi niya, kamatayan lang maging dahilan pag-iwalayan. Ang testimony, a spirit of prophecy, ganun din po sinasabi. Every marriage engagement should be carefully considered, for marriage is a step taken for life. Kaya pagpapasok ka daw po sa larangan ng pakikipagrelasyon hanggang sa pag-aasawa, maingat po nating itong pag-aralan. Carefully considered. Dahil daw ang pag-aasawa, ito ay panghabang buhay. Both the man and the woman should carefully consider whether they can cleave to each other through the vicissitudes of life as long as they both shall live. Kaya bago mag-asawa, pag-aralan ng lalaki at ng babae kung sila ay pwedeng isahin habang buhay. So hindi po yan na gagawang madali. Hindi lang sa emotion, hindi lang sa mukha, hindi lang sa itsura, kundi ang kabuuan. Dahil ang samahan hanggang sa kamatayan. Kaya sa mga ibang mga spiritual prophecy, actually, isa lang naman yon, no? Ang pwedeng sabihin, the same book, Adventist Home 340, meron po na tayong naging topic mo dyan po sa ating online services o sa Timog Church. No? Anyway, ito po topic na ito, Marriage Part 2, Part 1 and Part 2, ito po ay sapat na sa Bible and Testimonies na ang pag-aasawa ay hanggang kamatayan. So, walang hiwalayan. At kung sakali ay naging masama ang tinatawag na asawa nating lalaki o asawang babae, tayo sinasaktan, ay pwede na tayong humiwalay. Pero ang magiging kasunod nun is reconciliation. Divorce and reconciliation. No? Hindi po divorce and remarriage as instituted by man. Utos lang po yun ng tao. Katang-isip at ginawa lang na yung tao para sa kanyang makasariling kapakanan. So dito po nagtatapos yung ating online Bible study para sa gabing ito. At tayo po ngayon ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, kami nagpapasalamat sa inyong aral na aming natutunan sa gabi pong ito at nawa ay ito po'y tumimo sa aming puso't isipan, aming kilalanin ang inyong mga salita na may kapahamalaan. Kayo ang Diyos na nakakaalam sa mabuti at sa ikabubuti ng inyong bayan at ng sangkatauhan. Salamat po sa mga banal na salita na ito, lakas sa aming pananampalataya, nagpapahiwatig ng inyong banal na kalooban at nagpapaliwanag sa aming pong malabong kaisipan tungkol sa bagay o maging ang batas ng tao na sumisira sa inyong banal na kautusan. At nawa o Diyos, ito rin po ay aming isa sa kabuhayan at ihahayag bilang pagsasauli ng sinira ng tao bago man dumating ang aming Panginoong Kristo. Patuloy naming dinadalangin ang programang ito at nawa o Diyos sa inyong pagpalain, maging ang lahat po ng nanonood, nakikinig at makakapanood pa sa mga darating na panahon. Tuloy naming dinadalangin po ang aming mga regular na viewers at mga kasama sa oras pong ito, Brother Gudo Salak na nasa Taiwan, Sister Josie at ang kanyang asawa po sa Arayat at ang Malyari family po. Dinadalangin din po namin si Brother Efren Belano, Sister Mary Rose at ang kanilang pamilya. Ang kanilang samahan ay maging matatag sang-ayon po sa aming napag-aralan na inyong tinuro sa gabing ito. Ganon din si Sister Sheila Tarok, pagpalain niyo rin po ang kapatid na ito na may paliwanagan sa inyong mga salita at kanyang maintindihan din. Pagpalain niyo rin ang kanyang pamilya at ang kanyang mahal sa buhay. Nadalain din po namin ang Odones family, Tejada family, ng San Guillermo, Pulig family, Jonas Sarmiento, Brother Ranel, Sister Dong, sa lahat po ng mga kapatiran sa San Guillermo sa Isabela. Nadalain din po namin si Sister Cherry Estebar sa kanyang kalusugan, sama po ni Brother Ronald, kanila pong samahan. Ganun din, nadalain din namin Sister Annalyn Pangilinan at Brother Donald. At dinadalain din po namin si Sister Noemi Mempin. Patuloy niyo po siyang ingatan at makamtan niya po ang lubusan na kagalingan sa kanyang karamdaman. Pagpalain niyo rin po ang kanyang pananampalataya at kanyang pamilya.
Dadalangin din po namin si Kuya Nace de la Paz, na kasama din po namin ngayon, kanyang pamilya, Sister Rebecca Sonyo, Sister Gemma Sambahon, Brother Christian at Andaya family, Sister Julie po sa kanyang karamdaman nawa ay manumbalik ang kanyang kalusugan upang patuloy po siya makapaglingkod sa inyo. Brother Leo at Sister Milet Ganson po ng Pangasinan, Sister Chris Biakot, Brother Nonoy ng Guimaras, si Sister Desame Christian Joy, at ang pamilya po na ito ipagpalain niyo po. Sister Jing Singson, Sir Banji Cabanero, Brother Don Cabanero po ng Antipolo, Brother Jezreel Bachicha, Sister Annie Roa ng Australia, at ganun din po si Brother Lord Daniel, Sister Ami Tagle at ang kanyang family, at ganun din po Sonyo family at Sister Esmeralda. Pagpalain niyo po mga kapatiran na po ito at ingatan niyo po sila lagi. At nawa o Diyos ang inyong manalabas-bas yung aming maranasan. Tulungan niyo po kami maging mapagpasakop sa lahat po ng pagkakataon. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala laban sa inyo. Inyong dinggin ang aming dalahin dahil ito'y aming hiniling sa tanging pangalan, aming Panginoon Jesus. Amen.